So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, ngayong araw, si Harry Roque po ay nasa China at nandun po siya sa isang conference. At ako po ay nagtataka mga kababayan na ito namang si Harry Roque ay hindi naman po siya parte ng gobyerno ng Pilipinas, hindi naman po siya parte ng gabinete ni PBBM. Ang tanong ko dito, bakit siya nandun sa China at nasa isang conference at ang pinag-uusapan pa nila dito ay tungkol po sa West Philippine Sea. So mga kababayan, ako naniniwala talaga ako na hindi po siya pinadala ng gobyerno. China mismo ang nagpadala kay Harry Roque sa China para po magkwento ng naratibo ng China. Yan, puro ako China, di ba? So ito mga kababayan, no, tingnan po natin dito para makuha po natin yung narrative po ng content na to. So ito yung mga bagay na dapat hindi na ginawa, pinagmalaki pa. Okay? So nag-post itong si Harry Mau. Ang sabi niya dito, here now in Sanya, China to propose a peaceful solution to the Spratly Islands dispute. Una sa lahat, ito nga sinasabi ko. Bakit magpo-propose si Harry Roque ng solution sa China tungkol po sa dispute? Unang-una, hindi naman po siya parte po ng gobyerno. So mga kababayan, yan pong conference po na yan, ito po yung tinatawag nilang, okay, the Symposium on Global Maritime Corporation and Ocean Governance 2023. And then, puro Chinese, di ba? Kong Hei Pachoy, Wang Qinglaila, parang gano'n, di ba? So, bukod po dyan mga streetwise, ito pa. Ang sabi pa ni Harry Roque dito, Attorney Harry Roque speaks. So ngayon, papakinggan po natin mamaya yung pinaka narrative ni Harry Roque doon po sa China, no? At puro ka-bullshitan lang po ito. Simula pa lang bullshit na, so alam ko na yung kasunod nun bullshit din. Okay? So sabi dito, Attorney Harry Roque speaks before the Chinese Academy at the Symposium on Global Maritime Corporation and Ocean Governance 2023 in Sanya, China, November 8, 2023. Yan. So nakakainit na po ng ulo ito kasi alam naman po natin na itong si Harry Roque, yung narrative niya po patungkol nga po diyan sa West Philippine Sea ay narrative po ng China. At ang nakakagulat pa kasi dito mga kababayan, diyan po sa conference po na yan, andyan po si Wang Yi. Yan no? Si Wang Yi po na foreign minister po mismo ng China. 'Di ba? Ito 'yun working together to make our oceans a peaceful, tranquil, clean and beautiful home with fairness, justice, and prosperity. Yan. So, remarks by His Excellency Wang Yi. Diba? At the opening ceremony of blah blah blah. Ayan yun, diba? Symposium Global Maritime, diba? Ayan. So, andyan po si Wang Yi. So, kasi mga ka-streetwise, no? Ito lang yung gusto kong sabihin dito. Karamihan po kasi ng mga audience na nandyan po sa dyan po sa conference po na yan, ay puro Chinese. May mga media po na Chinese, may mga personalidad po na puro Chinese. Okay. So ang sinasabi ko lang po dito mga kababayan, ang pinaka-audience po kasi nito ay mga Chinese din. Ganun po yung parang lumalabas dito So ngayon, ang magiging imahe kasi nito, pinapalabas ngayon ng China government na merong isang Pilipino na pumunta po dyan sa conference na yan at pinapaliwanag po yung naratibo na kunwari fair, magmimit sa gitna, pero in the end, pabor pa rin po ito sa China. Sana po nagigets niyo po yung ibig kong sabihin, no? In short, ginawa po itong conference po na to para po sa Chinese people. So syempre, kunwari ikaw po ay isang Chinese na nakatira po sa China, syempre ikaw, matutuwa ka na merong isang Pilipino na hindi po mapabor sa UNCLOS. Di ba? So ngayon mga kababayan, para po makuha po natin lalo yung pinagagawa ni Harry Roque diyan po sa China kanina, meron po tayong video dito. Okay? So lakihan lang po natin no, para hindi po tayo maka-copyright. From the academe, having joined the tumultuous world of politics for the past 6 years, that I find it refreshing that at least in this conference, we have had novel suggestions on how to resolve the disputes, highlighting, for instance, existential questions of climate change. And of course, as our colleague from Indonesia has said, concerns about environmental law. But the reality is the dispute is about land territories. And it is still land from which we reckon maritime territories, and any resolution, therefore, has to apply existing principles of
public international law, not UNCLOS, on which state has a superior claim to the disputed islands. Yan ito yung pinakaunang part po ng sinabi po ni Harry Roque. Nung sinabi niya nga po itong mga kataga po na to, hindi ko na po pinagpatuloy kasi alam ko ng kabulshitan ito. Kasi sa simula pa lang bullshit na, so alam ko na yung kasunod nun, kabulshitan din. Kasi ang sinasabi dito ni Harry Roque, so mga kababayan kasi, ang pinalabas nga po dito ni Harry Roque, yung pinaglalabanan daw po natin sa West Philippine Sea, ay ito daw po ay land territories. So kung land territories daw po ito, hindi daw po dapat ito solusyonan na UNCLOS. Di ba nakuha nyo yung sinabi niya kanina? So doon pa lang po kasi mga kababayan, alam ko ng kabulshitan kaya hindi ko na nagpatuloy. Hindi naman po kasi tungkol po sa land territory yung pinaglalaban po natin. Ang pinaglalaban po natin dito ay yung exclusive economic zone. So bakit tayo nililigaw ni Harry Roque tungkol po dyan sa mga territory po na yan, especially po isla? O sa mga hindi lang po na-agets, no, ito ulitin po natin, no, baka kasi hindi nyo nakuha Environmental law. But the reality is the dispute is about land territories. And it is still land from which we reckon maritime territories, and any resolution, therefore, has to apply existing principles of public international law, not UNCLOS. Di ba not UNCLOS daw, no? Kasi nga naman daw, land territory daw po yung pinaglalaban natin. Hindi po land territory pinaglalaban natin dito. Kasi alam naman po natin mga kababayan, na yung pinaglalaban po natin dito ay yung exclusive economic zone po natin na 200 nautical miles kung saan po nandun po meron tayong land territory. For example, Palawan, di ba yung pinakadulo ng Palawan, 200 nautical miles, ayun po yung exclusive economic zone natin. Ayun po yung pinaglalaban natin dito. And then mga kababayan kasi, makikita naman po natin dito, no? Ang sabi dito, makikita po natin dito yung pagiging intellectual dishonesty po ni Harry Roque. Kasi nga naman, di ba, kung tatanga-tanga ka, maniniwala ka talaga kasi nakalagay naman po talaga dito sa UNCLOS, ang nakalagay dito, okay, United Nations Convention on the Law of the Sea. So, ibig sabihin nun, karapatang pandagat. So, hindi po ito karapatang panteritoryo. Kung di ba naman gunggong talaga ito, no? Okay, para mag-gets nyo po yung ibig kong sabihin, ito basahin natin to dito. Ito po yung pinaglalaban po natin dito. Ito, EEZ, okay? An exclusive economic zone or EEZ is an area of the ocean generally extending 200 nautical miles beyond a nation territorial sea. So ayun nga po sinasabi ko kanina, within which a coastal nation has jurisdiction over both living and non-living resources. Okay, so pinaglalaban natin dito mga kababayan, hindi natin gusto na nagtayo po ng mga artificial island yung China sa mismong EEZ natin. Hindi po natin gusto na meron pong pagala-gala ng mga Chinese vessel sa mismong EEZ natin. Hindi po natin gusto na meron pong mga Chinese na nangingisda sa mismong EEZ natin. Ayun po yung pinaglalaban natin dito. Hindi po tungkol sa teritoryo. Doon pa lang kasi mga kababayan, no, nung narinig ko po yung sinabi ni Harry Roque tungkol doon, na yung pinaglalabanan naman natin dito ay teritoryo, hindi naman dagat. Panluloko na kaagad Isipin nyo mga kababayan, di ba? Kausap ni Harry Roque yung sangkatutak ng mga Chekwa sa Chinese. Pagkatapos, sasabihin niya ni Harry Roque na parang dinidisregard niya yung UNCLOS. Well, kung hindi UNCLOS yung dala mo dyan, so anong dala mo dyan? Itlog mo. Walang yan to, di ba? So ngayon, ito, basahin pa natin to dito, no? Ang sabi pa dito, ito yung konsepto po ng EEZ na pinaglalaban po natin. Ito po kasi narrative po ng DDS. Di ba? Na masyado silang nakafocus sa isla, rock, shoal. Hindi po yun. Ang pinag-uusapan natin dito, kung yung bang rock na yan, kung yung bang shoal na yan, ay nasa exclusive economic zone natin. Ayun lang po yun. Wala po tayong pinaglalaban ng teritoryo dito. Panluloko ito Isipin mo, di ba? Si Harry Roque, pro-China, pagkatapos pumunta ng China, dala-dala, hindi naman po narrative po ng mga Pilipino. Narrative po ng sarili niya. Narrative po mismo ng China. Kung hindi pa ba pagda-trader ang tawag nyo dyan, anong tawag nyo dyan? So ito nga po yung concept, no? Ang sabi dito, the concept of an exclusive economic zone was adopted through the 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea under international law. Within its defined EEZ, a coastal nation has, okay, sovereign rights for the purpose of exploiting, conserving, and managing natural resources of the seabed, subsoil, and waters above it.
So pag sinabi po natin ditong managing, so tayo po magmamanage po dapat ng EEZ po natin. So hindi po talaga pwede na meron pong mga Chinese na paaligi-aligid po dyan sa mismong EEZ natin kasi nga po, tayo po nagmamanage niyan. Kung ayaw natin na may Chinese dyan, na pagala-gala at parang nagbabantay pa, karapatan natin yun. Ayun lang po pinaglalaban natin dito. Hindi teritoryo. EEZ. Oh, ang sabi pa dito no, jurisdiction as provided for in international law with regard to the establishment and use of artificial island in installation and structure, marine scientific research, and the protection and preservation of the marine environment. So mga kababayan, kung EEZ po natin, meron po tayong karapatan na magkaroon po ng installation. For example, ano yan higupan ng langis, 'di ba? Artificial island, karapatan po natin 'yan kasi nga po parte po 'yan ng EEZ natin. So yung ginawa po ng Chinese na paglalagay nga po ng artificial island diyan sa mismong EEZ natin, ayun po yung pinaglalaban natin dito. Itong si Harry Roque, kung ano-ano pinagsasabi eh. And then mga kababayan, bukod diyan mga ka-streetwise, meron pong nagtanong na Chinese kay Harry Roque. At ito po yung sagot niya. Kabulshitan din para sa akin. Okay? So panoorin natin to Respond. The seat owner. Thank you. Okay. Well, I'm not sure what the question was, no? But I think it has to do with the arbitral award, which has been a constant theme. So let me address that. No? I was one of those that pushed for it because I thought under the UNCLOS, we could use clarifications that could be made by body of experts on UNCLOS. And the clarifications were made without any ruling on sovereignty, amongst which the status of historic claims to water, the extent of the Philippine exclusive economic zone, and whether certain fishing practices were in conformity with the UNCLOS provisions on preservation of the marine environment. No? So beyond that, we can't claim any further victory other than clarifications made, which is why on the second case now that they're contemplating to file, I have been vocal against it because I said it will not serve any further purpose given the reaction of China. Okay na yan, masyado na mahaba yung video, pero ang sinasabi dito ni Harry Roque, di ba, isa pala siya sa mga tao, sabi niya yan dito, no? Isa pala siya sa mga tao na nag-push para po mag-file po ng case on close. Dahil nga, ang gusto niya nga is, ang akala niya, is mariresolba nga po yung problema po sa West Philippine Sea na hindi naman daw. O, di ba? Isipin niyo mga kababayan, no? Pag narinig ito ng mga Chinese, tuwan-tuwa yung mga yan. Kasi meron pong isang Pilipino pumunta sa China para manloko. At ngayon, pati rin po yung pag-file po natin ng pangalawang kaso na yung pagwasak nga po sa mga corals po natin, kinukundina din po ito ni Harry Roque. Tahasan niya itong sinasabi sa harap mismo ng mga Chinese. So isipin niyo na mga kababayan, di ba? Kasi mga ka-streetwise, alam naman po natin na itong China po ay meron po silang propaganda council. So ngayon, pumunta si Harry Roque para po sa mga Chinese audience para po magkalat po ng propaganda na pabor po sa China. For the sake of, I don't know kung ano bang makukuha ni Harry Roque dito. Pero ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, di ba, ulitin ko lang, kung hindi ba pagtatraidor ang tawag nyo dito, ano ang tawag nyo dito? At saka ang nakakapagtaka kasi dito, bakit pinapayagan na to? No? Ako nagkukestyon na talaga ako eh. Bakit pinapayagan yung mga taong katulad nito? Di ba na magkakalat po ng narrative ng China at pupunta sa China at magsasalita pa doon. Di ba? So yun na po mga kababayan. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawa ni Harry Roque? Pabor ba kayo dito? Kasi medyo mahina kayo. O syempre dapat kundinahin natin ito. Okay? So yun, paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.